Hi, good morning po sa inyo lahat. My name is John Kevin Paunel, your open house seller host. At nandito po tayo ngayon sa Park Place 2, which is located here in Barangay del Carmen, City of San Fernando, Pampanga. At nasa harap po natin ang single attached classics, which is meron po itong minimum lot area na 70 square meters at floor area na 58 square meters. So previously, nakapag-vlog po tayo regarding the single attached premium, which is nandito po sa ating left side. At ngayon po, ipapresent naman po natin ang single attached classic. So pag-uusapan po natin ang details, kaya stay tuned. At sa mga hindi pa po nakasubscribe dyan, please click that subscribe button at hit that notification bell para ma-update po kayo sa mga susunod nating videos. Kaya samahan niyo po ako. Let's go! So gaya po nung nabanggit ko dito sa ating introduction na nakapag-vlog na po tayo regarding the single attached premium. At kung gusto niyo pong panoorin ang single attached premium, i-flash po namin dito ang link sa top right corner of our video. Kaya pag-uusapan naman po natin ngayon ang single attached classic. So kanina po, hindi ko nabanggit kung ilan yung provision or kung ilan yung bedroom, kung ilan yung toilet, sapagkat ito pong model unit na to, this is a bare finished turnover. So sa mga may idea na with regard sa bare finished, ibig sabihin walang tiles, walang partition. Pero kung ang pagbabasehan po natin ay ang single attached classic, meron po itong 2 bedrooms at saka 2 toilet and bathroom, which also the same with the single attached classic, meron din pong 2 toilet and bathroom. Yun nga lang po, open concept space, which is mamaya po mas maiintindihan po natin. Okay, pag-usapan na muna natin ang kanilang facade. As you can see, napaka-simple, which is malinis. Tignan yung facade ng ating single attached classic. Dito muna po sa first layer, makikita po natin na dito sa left side, meron po siyang 2-panel sliding glass window at ito po yung ating main door, which is a steel door. And yung ating pintuan po, slightly elevated po siya. And of course, meron po tayong outdoor lights. Yan. Pagdating naman po sa setback, sa frontage, meron po siyang estimated na nasa 2 meter setback. Kagaya po na nakikita natin sa model unit, pwede ho kayo mag-setup ng basic landscaping or pocket garden para makadagdag po ng aesthetics doon sa outside details of this model unit. Kapag na-turn over po sa inyo, nasa inyo naman po kung ano pong diskarte ang pwede nyo pong gawin. Okay? And of course, pagdating naman po sa carport, ito po siya. Hindi po siya paved sapagkat classic po. Ang kagandahan kasi sa classic, if gusto niyo pong kayo ang mag-interior design, gusto niyo kayo ang magpa-extend, much better po yung bare finish or yung classic pagdating dito sa Park Place 2 sapagkat hindi niyo na kailangan magbagbag, hindi niyo na kailangan mag-ales. Kung hindi niyo prefer yung tiles na ginamit, you have the option to buy your own. Yun nga lang po, syempre, kailangan may nakaprepare ho kayong pera para pampagawa po ng interior design na gusto niyo. So as you can see, kasyang-kasya po dito yung SUV like Fortuner, Ford Everest. So mga malalaking sakyan, kasya naman po yan. And then, kagaya po sa harap, meron din naman po tayong space or setback dito sa likod. Mas malaki nga lang po yung space or setback sa harap compared dito sa likod. So dito rin, mga halos 2 meters. And then, makikita nyo naman po yung ating property line. Pag sinabing property line, yun po yung hangganan ng lote. Which is ito po nakikita nating concrete, hollow blocks. Yan po yung basis natin ng ating property line. And ang kagandahan ng mga ganitong space, at least you still have the liberty para po mag-extend kung saan ito pong area na to, pwede nyo maglagay ng or ipa-extend nyo as your dirty kitchen or service area. Ayan. Meron po ako nakikitang outdoor electrical outlet here. Ayan. Nakaabang na po siya para at least kapag gusto niyo pong maglaba, hindi na lalabas yung washing machine, dito po siya. Yung ating pintuan, pagdating sa likod, kakatukin natin. So this is a wood flush door. Pag sinabing flush door, flat lang po siya. Wala po siyang design. And commonly, yun po yung mga pintuan na ginagamit sa likod, sa toilet, mga flush door.
Siyempre, hindi naman kailangan ng design doon. Ang usual naman po na na-appreciate ng tao is yung facade. That's why yun ang pinakamagandang design pagdating sa lahat ng mga bahay. Okay. Since this is single attached, ibig sabihin, part of the house ay meron po or sagad doon sa kanyang property line. So kapag ganun po ang diskarte, dapat po talaga merong firewall, kagaya po na nakikita po natin. So dahil yan po ang kanyang property line, ang policy of course when it comes sa construction ng bahay, kailangan po may firewall. So pag sinabing firewall po, wala po siyang hole, walang butas. So bawal po yun na ang firewall po may butas. It defeat the purpose of having a firewall. Siyempre, kung halimbawa yung kapitbahay nyo, sinagad nyo na yung bahay nyo doon sa property line, kapag siya rin mag-e-extend, so mapipilitan kang isara yun. And of course, pagdating sa standard talaga ng construction, dapat kapag sinagad ang inyong property, merong firewall. And I hope nakatulong yung mga ganong klaseng information. Okay, balik tayo dito sa harap. So napansin ko po dito sa upper part, pakikita po natin, meron pong steel railing dito. So actually hindi yan po balcony, but meron po, at least meron siyang design. Okay? So pasok po tayo dito sa interior space para mas ma-appreciate natin yung model unit. So, sa pag-open natin ng pinto, ang mapapansin po natin na hindi siya yung typical na bare finish. Ang kagandahan dito sa Park Place 2, yung kanila pong flooring, kahit na hindi siya naka-tiles, is naka-paint po siya ng gray. And of course, yung kanila pong interior paint, when it comes sa mga wall, wala siyang, unlike yung ibang mga tinutur natin na wala siyang paint, dito po, nakapintura na. Kumbaga parang tutuusin, minor na lamang po ang inyong gagawin. Kayo na lang po magpapalagay ng tiles. Okay. So bilangin po natin yung ating mga window panels. So 1, 2, 3, 4. There are total of 4 windows. And each window ay mga 2-panel sliding glass window with screen. Yeah. Which is typical na po yun. May mga electrical outlet po tayo. 1, 2, 3, 4. A total of 4. And then, yung height, floor to ceiling, estimated, meron po siyang halos mahigit 9 feet. Sabihin na natin 10 feet. Isara na natin. Ayan. Yung ginamit po nila dito sa ating flooring, which is ito kasi second floor na yan, definitely. This is a metal deck. Tapos, concrete slab. Sa mga gustong malaman kung paano yung ginamit ko sa second floor. And nandito po yung ating switch breaker. This is the main switch breaker sa ground floor. And of course, ito kanina na-discuss na po natin yan, yung pintuan. Connected sa ating back area. And then this is the main kitchen countertop. Meron siyang cabinet dito sa baba. Naka-tiles na rin po yung kanyang kitchen countertop. At meron po siyang stainless steel sink with faucet. And ang mapapansin ko dito, hindi siya ganun kataas yung kanya pong taas or elevation ng ating kitchen countertop. Kaya hindi po mahirap maghugas ng plato, maglaba dito. And definitely, may mga windows kadalasan sa taas po ng kitchen countertop. Dito po sa area na ito, meron po tayong space below the staircase. Ayan. Ito, pwede rin po kayong maglagay po dito ng stove or kitchen, pantry. Kayo na po bahala. So, your imagination is the limit. And of course, ayan, the space po dito, pwedeng refrigerator po dyan. Although yung mga nababanggit ko, suggestion lang po yun. So before we proceed sa ating details ng staircase and sa second floor, pag-usapan natin ito pong toilet and bathroom sa ground floor. So naka-tiles na po siya. Meron po siyang turnover na wall mount lavatory, water closet, and of course, meron pong shower area. Meron naka-tiles na rin po yung walling ng shower area, pero hindi po siya floor to ceiling. Which is okay lang. Normal po talaga na dapat may tiles. Siyempre, pag naliligo tayo, mababasa po yung wall. And kapag nababasa yung wall, pwedeng mag-cause na matuklap po yung mga paint. Kaya dapat talaga may tiles sa shower area. And meron tayong 2-panel sliding glass window dito sa taas kung saan nag-serve po siya as an air vents. With screen na po yan. Meron pong ceiling yung ating toilet and bathroom. Pasensya na po if medyo madilim. Yan. So ito naman po, may switch po dyan. Of course, pagdating sa toilet and bathroom natin, ito pong shower area.
So pababa po siya, then elevated yung sa toilet area. So dapat ganun talaga para hindi po siya bumaha. Okay, pag-usapan naman po natin yung kanilang staircase. So this is the staircase. Concrete po yung ating mga staircase with a black steel railing. Tubular steel railing yung ginamit po dito. Kapag pinanood nyo po yung single attached premium, which I encourage you to do so, if gusto nyo yung lilipat na lang po kayo sa bahay, yun ang kunin nyo po. Meron po siyang wood staircase. Kumbaga, naka-concrete na po yung ating steps, tapos may nakapatong pa na wood staircase. Which is, pag napanood nyo, mas mabivisualize nyo po siya. Medyo malapad naman po yung ating pagdanan. Mga nasa mahigit 1 meter po. Kaya okay naman siya. Hindi po ganun kahirap. Magakyat like mga mattress, bed mattress. Ganyan. Of course, kapag bibili ko kayo ng bed frame ninyo, dapat yung ina-assemble, disassemble. Para hindi ko kayo mahirapan, lalo na kung sobrang laki. Anyway, so let's go upstairs. So here we are dito sa second floor. Ang napansin natin dito, open concept siya. Kagaya ng nabanggit natin sa introduction, wala siyang partition. Wala po siyang ceiling. Kaya at least mamamanage niyo po on how you divide the available space dito sa second floor. Yan. Meron tayong steel railing dito, syempre. Protection po yan. Guard po yan dyan. This is our toilet and bathroom with the similar details ng TNB natin sa ground floor. May one-month lavatory, water closet, shower area, and the air vents. Yan, na-discuss na po natin yan. And wala pong electrical outlet inside. Kasi sa ibang mga model unit meron. Okay, so meron tayong total of 1, 2, 3, 4, 5, and 6 na windows, glass panel windows, with the electrical outlet of 1, 2, so 3 and 4. Total of 4. Kasi yung mga nandito sa taas, itong tinuturo natin, yan yung electrical outlet na nakaabang para sa aircon, ang mga air conditioning. And then yung mga outlet natin sa baba, yan po yung for each bedroom if you want to partition. And of course, na-discuss na po natin yung mga amenities that we have in Park Place 2, which is meron tayong swimming pool, children's playground, basketball court. Ang kagandahan ng project na ito, malapit po tayo sa SM Pampanga and Robinsons, Star Mill. So meron akong video pero naka-unlisted siya. Dinrive ko lang mula SM Pampanga patungo doon sa shortcut hanggang dito sa Park Place 2. It took me 6 minutes drive. Kung ganun kabilis. Kaya nga kapag bibili po tayo ng real estate, we must consider the location. Very important po yan sapagkat ayaw naman natin bumili ng property kung saan mahihirapan po tayo. Aside sa kagandahan po ng bahay or the aesthetics, isa rin sa kino-consider po sa pagbili po ng real estate ay yung convenience or access sa mga major establishment like schools, hospitals, and etc. At masasabi ko na isa ang Park Place 2 sa may pinakamagandang location. Along the Barrio Road lang po ang entrada ng Park Place. Kasi magkakasama po yung Park Place 2, La Aldea, Fernandina 2, at saka Horizon Residences. Isang lugar lang po siya, kanya-kanya nga lang po ng gate. So, meron pong jeep na dumadaan mula Bulaon. So, sa mga taga San Fernando na familiar sa nababanggit ko, wala ho kayong sasakyan. So, okay lang. Kasi meron naman pong jeep na dumadaan. At ibabaho kayo dito sa may San Fernando intersection. So, kung may mga katanungan po kayo or mga details na hindi ko nabanggit sa videos na to, please don't hesitate to comment on our comment section. At naka-indicate na rin po yung ating contact number sa ating description box. And you can also message us sa ating page, which is the Open House Seller. Yan yung ating Facebook page. So makikita nyo naman po, by the way, pakita ko lang yung main entrance gate. So ayun siya. At kung susukatin po natin yan, estimated of mga nasa 200 to 300 meters magmula dito kung saan itatayo yung mga natitirang espasyo or kung saan itatayo yung mga available units. And pa-sold out na po. At naniniwala po ako na hindi lang po nagkataon na napanood nyo ang videos na to. Maaring matagal ka nang naghahanap ng housing project here in San Fernando
napasok doon sa budget nyo. So ito na po, tamang-tama po para sa nagsisimulang family. And of course, mas maganda syempre kung ikaw ay mag-i-invest habang ikaw ay wala pang sariling family. Then you have your own house, 'di ba? Security. Yun yung pangarap naman po ng karamihan sa atin. So yun lamang po. Maraming salamat. And mag-iiwan po ako ng ilang motivational na quotation na nakatulong sa akin na hindi related sa real estate. Ang sabi po nung napanood ko, walang kumulong tubig sa apoy na patay sindi. Ibig sabihin, if you want to do something na gusto mong maging successful dyan, kahit gaano kahirap, tuloy lang po. So yun lamang, maraming salamat po sa inyo, and God bless always.